Sumadsad daw po talaga sa pinakamababa pa yung 2025 natin na 4.4 lang po dati yung 4.5 GDP 4.4 or 4.5 4.4 oo. Syempre off target na po ito no, inaasahan sana at least 5.5%. So ikaw na ang magkwento sa atin, ano ang epekto nito? Meron pa bang chance na masalba ang ating ekonomiya? Tayo ba mas maghihigpit pa ng sinturon or pati pambili ng sinturon, wala na tayong pambili? Ikaw na magkwento, Michael. Opo, umina yung ekonomiya kasi malaking component, malaking ambag po talaga yung government spending, especially on infrastructure. Naingat po muna dahil nga po sa flood control anomaly, no? So, they would rather not spend kaysa naman malusutan ng korupsyon, no? Ang impact niyan, syempre, hindi mo nagagastos kasi hindi lang naman po sa flood control Parang yung ibang infrastructure projects, no? Bumagsak in a given month, say noong November, more than 40% down year on year. Then yung year to date, January to November, mga almost nearly 20% down. So nasa trillion yan in a given year Yeah. So kung ang binagal niyan, pagpalagay na natin na malapit-lapit sa 200 billion, ang size kasi ng ekonomiya natin 28 billion. So ang binagsak ng parang lumalabas na mga 1% may git yung binaba ng ekonomiya. Yung last year po kasi 4.4% yung average. Yes. Kung hindi lang po dyan sa pagbagal ng government spending, especially on infrastructure, dapat nasa yan, malapit-lapit sa 5.5% yan. Tapos, syempre, may ibang factors pa po, yung weather, tapos, syempre, humina din yung investments kakambal po yun Naging epekto po yun. Hindi naman kakambal, but syempre, wait and see po muna yung mga investors. No? Habang, before they put in billions of pesos and dollars into the country. Kasi kasama po sa scorecard nila yung governance. Yeah. So, parang kaya nga po sila mag-invest dito. Lalo yung mga banyaga, yung mga foreign investors. Syempre, kaya nga po sila punta dito para kumita. So, parang siguradong kasi yun yung rule of thumb doon. Kasi the global regulators have been encouraging international investors to patronize countries, governments, companies, businesses, from the smallest scale to the biggest scale, na nag-adhere to ESG standards, yung meaning to say, yung mga polisiya na friendly sila sa environment, yung mga sustainability, friendly sila sa social, yung human rights, at friendly rin po sila sa governance. Yan, yung governance, yung G. No? Kasi it all starts and ends with good governance. Tsaka, syempre, yung sa governance, institutions of law, rule of law, yung justice system, how justice is dispensed, and yung gaano ka timely and fair yung justice system. So yun tinitingnan po yun, no? Habang hinihintay, so sa scorecard nila parang may yung anomalous flood control projects, no? Yung corruption allegation. So lahat tayo bagsak doon. may alinlangan kasi ganito po yung wisdom na po dyan Yung mga global investors, kasi mga hard-earned money yan. Halimbawa, yung mga pera ng mga pensioner, no? Yung mga retirees sa abroad, mga US, Canada, developed countries, Japan, Europe. So, syempre, dapat yung mga pera nila siguradong kikita kasi para yan sa mga retiree nila. So, kahit naman yung ibang investor, maprinsipyo no? Kahit mga billionaires na yan, may mga activist investors din yung iba dyan, no? Gusto nila talagang mag-invest sila sa isang lugar na matuwid, no?